Summer na kaya uso na naman ang mga outdoor activities tulad ng swimming. Pero dapat may sapat din tayong proteksyon sa ating mga balat para maiwasan ang pagka-damage dahil sa tindi ng sikat ng araw. Para bigyan tayo ng tips, makakasama natin si Dr. Giselle Mary Lazaro, ang fellow ng Philippine Dermatological Society. Magandang umaga, Doc Lazaro. Good morning. Ano ba yung mga dapat dalhin para hindi ka naman ma-sunburn, lalo na yung mga mahilig pumunta sa beach? Of course, unang-una nating huwag kalimutan ang sunblock. Pangalawa, hindi lang balat ng ating kailangan protektahan, pati yung ating lips. So, we bring lip balm na may mga SPF din. And eye protection. Pati pala ang lips, ano, Doc? Eye protection is important because of the wrinkles sa side ng eyes. And, syempre, eyes natin, sun exposure, UV exposure. So, kailangan din natin magdala ng shades. Sabi nga, Doc, pati yung mata natin na-damage dahil sa tindi ng sikat ng araw. And then, syempre, wala tayo dito, pero wide-brimmed hat, dapat mga 4 inches, 3 to 4 inches dapat ang ating, to cover the face and also the shoulders. So, the hat should be tightly woven and lightweight. So, aside from that, magdala tayo ng tubig. Always hydrate. Oo nga, kasi nga, tubig. pwede tayo ma-dehydrate sa araw. And then, medicines we need to bring. We're going to the beach, kailangan natin magdala ng may medicine lahat ng kit medicine. dito, Doc. Ano bang klaseng gamot ang dapat dala nila? Anti-inflammatory, magdala tayo ng mga aspirin para sa mga first aid pag may nangyari sa beach. And then moisturizer, important. After natin mag-swimming, especially sa mga salt water, nadadry yung skin natin. And lotion, moisturizer, magdadala tayo. So, almost complete. And syempre, light clothings, we should wear light-colored para wag mag-attract ng more sun. And we should wear thin, mga cotton lang. Meron tayong example dito, Doc, Kailangan ba, pagka hindi ka rin lang naman lumalangoy, covered ka talaga? Ganun ba yung pag nasa beach ka? Siyempre, gusto natin hindi covered. Kaya nga tayo pero siyempre, kailangan i-cover natin yung ibang area. Kung hindi, kailangan natin mag-sunblock. Bakit ba mahalaga yung sunblock? It protects us from the UV damage. Ang sunblock, ang pinaka-importante dito is the application. So, it should be applied 15 minutes before sun exposure, then every 2 hours if direct sun. Kahit na meron siyang SPF 100, SPF 50, every 2 hours pa rin ang application. Nakita ko nga iba-ibang SPF siya, di ba? May 35, may 50 tayo dito. So, ano bang dapat piliin ng tao? So, depende sa skin type. Okay, mga oily skin, dapat mga SPF 15 to 30 lang. Because more than that, occlusive na yun, nakakabara na ng balat, nakaka-pimple na siya. And then, pang body, of course, we choose the lotion form, which is easy to apply. So, yung compliance, yung pagsunod ng mga tao sa reapplication, mas na gagawa pag madaling i-apply. Yung iba kasi, di ba, pag nagpahid na ng sunblock, yun na yun. Hanggang matapos sila mag-swimming. So, hindi pala ho ganun, Doc? So, ang dalawang klase kasi yung ating protection. Meron tayong UVB and UVA. Yung UVB is protects us from the burning sun. Yung UVA is from the aging sun. Pareho tayo dapat naka-sunblock for that. And kahit na, so hanapin nyo parate is broad spectrum. Broad spectrum, may UVA, may UVB. So prevents yung absorption ng ultraviolet. Pero kung sasabihin naman ng iba, mahal naman yung sunblock, wala akong pera pambili niyan. So ano ho ba yung pwedeng mapoprotektahan mo pa rin yung balat mo pero hindi ka gagastos ng malaki? Of course, umiwas between 10 o'clock to 2 p.m. Yan ang pinaka-burning sun. 8 to 10, good sun, pero aging sun pa rin naman to. So, pag aging sun, nakakatanda. Nakaka-wrinkles, at saka for skin cancer, yun naman yung A. And then, yan yung mga, pag nakita mo sa mga sunblock, merong titanium dioxide and zinc oxide. Yan ang physical block. Yun yung for the morning. Pero yung, may remedies, Doc, no? Halimbawa, na sunburn ka na, ano po yung siguro maipapayo nyo sa ating publiko? For first degree burn, usually this is just pain and redness. Cool bath, at syempre meron tayong A, B, C. A is aspirin or
any ibuprofen or mefenamic acid. It's anti-inflammatory para immediate na pagpula, matanggal natin. Meron Pangalawa, mga, first aid. first aid. Aspirin, meron kayo. B is bath. Ano yung mga bath? Cool water bath kung wala na talagang ibang gamit. It will relieve and soothe the skin. Tapos, pwede rin to milk and water mixed together 1:1. Ang ano nito is to cool the water, hydrate the skin, at the same time, yung protein na nagkukos ng irritation sa sunburn, mawawala. yun ang inaano ng milk. So, soothing talaga ang milk. Same as baking soda, 1:1, ano rin, mixed with water hanggang maging paste, yun ang ipapahid. Aloe vera is very soothing too. Siyempre, bubuksan mo to and may gel na lalabas, ipapahid lang doon sa affected area. Etong cucumber, kung yun lang din meron tayo, ikakat, then itatapal naman sa likod ng mga na-burned skin or burned face. Okay. Ayan, Doc. So, ibig sabihin pala, pwede naman talaga tayong mag-enjoy sa ilalim ng araw, pero protektahan din yung ating mga balat. Protektahan at the same time, immediate first aid. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dr. Giselle Mary Lazaro ng Philippine Dermatological Society. Maraming salamat, Doc.